Only on Monday, the Supreme Court will make the decision whether or not to grant the request made by the prosecution team, whether to subpoena, to allow to subpoena the bank and tax account of Vice President Inday Sara Duterte and other documents, AMLAC documents po. That also includes the husband of Inday Sara Duterte, or Vice President Inday Sara Duterte, Mans Carpio. So, we will only know the decision by Monday. Sa Monday pa po, no? Malalaman natin ang desisyon ng impeachment court ng ni Inday Sara Duterte, whether they will grant ang request made by the prosecution team to open up ang BIR box, to subpoena ang mga bank records, ang tax records ni Inday Sara Duterte, including other information po sa AMLAC. That also includes sa husband ni Vice President Inday Sara Duterte, si Mans Carpio, Atty. Mans Carpio. So let's watch and see sa Monday po what will happen, because the impeachment trial will continue on Monday, July 20. So in the meantime, today I would like to welcome once again lahat kayo po sa mga followers natin dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Today is Thursday na po, July 16. Kumusta kayo? I hope everything is running smoothly sa buhay natin. Ang mga Filipinos dito po sa Malaysia, be it sa West Malaysia or dyan po sa, or dito po sa amin sa Sabah, particularly dito sa Kota Kinabalu. Likewise, same greeting goes to lahat mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. No? Concern natin ang mga buhay ng mga kababayan natin, especially yon mga overseas Filipino workers. And of course, concerned din tayo dito po sa Malaysia. Kumusta na ang buhay ng mga kapatid, kaibigan at kababayan natin dyan mismo sa bayan natin, which we called, sabihin natin, ang Pilipinas. Kumusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa mga overseas Filipino workers o lahat mga Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo. I hope that this day will be a fruitful, memorable, and problem-free day para sa atin lahat. Alright? So, let's talk about, ang topic natin ngayon po is about what transpired during the 6th day of the impeachment trial of Inday Sara Duterte. Kahapon yun po, kahapon, ha? So, walang witness. There is no witness presented dyan po sa day 6 of the impeachment trial of Inday Sara Duterte yesterday, but there was this oral argument, sa dalawang parties po, the prosecution team and the defense team po, on the request of the prosecution team asking permission from the impeachment court to allow, to subpoena ang mga bank records, tax records of Inday Sara Duterte. Also, that includes ang other information po, including the money laundering, kung may mga information si Inday Sara Duterte. And of course, incluido din po ang pangalan ng husband ni Inday Sara Duterte, which is si Atty. Mans Carpio. Atty. Mans Carpio. Let me read you a story po dito po sa mga national media outlets dyan po sa Pilipinas. On the 6th day of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, prosecutors officially asked the impeachment court to subpoena her bank and tax reports to back allegations as she has illegally amassed wealth. The Senate Impeachment Court will vote on the prosecution's request on Monday pa po, July 20. It will need at least 11 votes of 21 senators to get approval. So 11 votes po to get the approval to open up itong BIR box and other tax records and bank records of Inday Sara Duterte. So ngayon po, the minority has number 8
And I suppose all of them will vote for no. No for the request. While mayroon tayo 13 na majority members po dyan po sa impeachment trial. And kung lahat ng 13 will go for yes vote, then it will open. But hindi natin alam kung itong solid ba itong minority members, no? Block. They will vote for yes to open. So let's see on Monday what will happen po. Let's see on Monday what will happen. Let's continue with the news. The Senate Appeals Court will vote on the prosecution request on Monday. It will need at least 11 votes of the 21 senators to get it approved. Also being sought by the prosecution are the text and bank records of Duterte's husband si Mans Carpio. Presiding officer Senator Francis Escudero also granted yesterday, kahapon po, the prosecution request to subpoena 2 land bank of the Philippines employees and a House of Representatives officials in preparation for the deliberation on Article 1 on the misuse of confidential funds. During the oral arguments, kahapon po, House Prosecutor Representative Chel Diokno contended that it is within the power of the impeachment court to look into the Duterte's financial records. This power comes directly from the Constitution. No one, no person, no law, and no administrative rule can limit or supersede it. Nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Si Diokno sinabi po, Diokno said. And let's see po what will happen. That's why it is our wish for this court to use its unique power and the right to examine bank records, tax records, and statement of assets, liabilities, and net worth of VP Sara and her husband. He said, si Diokno said, this way you can decide based on the truth, the whole truth, and nothing but the truth for the interest and welfare of the Filipino people. Yan po ang sabi ni Diokno. Alright, mayroon tayo dito po. I will show you ang report po dito ng GMA5. GMA5. Parang recap nila yan po what happened talaga sa Day 6 impeachment trial of Inday Sara Duterte kahapon. So let me share with you. Let me share with you po ang report coming from GMA, GMA5. Ang report about what transpired kahapon. Let's watch and listen to this. Hold on. Hold on po, nandito. Let's watch and listen to this. Hold on. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagharap ang prosekusyon at defense teams para ilatag ang kani-kanilang puntos hinggil sa hinihiling ng prosekusyon na ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Para sa prosekusyon, ang tumayo at ang nagsalita ay si House Prosecutor Chel Diokno at para naman sa defense team ay si Attorney Michael Poa. Binigyang diin ni Attorney Diokno ang mga katagang this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and make its decisions. Buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa ng yan kung maglalabas ng subpoena ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Partikular sa issue ng kanyang unexplained wealth di umano. Sa statement ni Diokno, ginamit pa niya ang mga dating pahayag ni Presiding Officer Jesus Cotero at Senator Judge Alan Peter Cayetano tungkol sa impeachment noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito at pakinggan natin yan. Mga publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
ng argumento si Defense Attorney Michael Poa. Giit niya, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings. Kabilang na ang pag-issue ng subpoena sa tax records ng vice. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid subpoena sa ilalim ng jurisprudence. Ang definiteness at relevance na anya, bigo ang prosekusyon na masungkit. Pakinggan natin ito. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But your honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Himayin natin ang naging punto na magkabilang panig. Una, ang due process. Sabi ng defense, kapag nagsabina, parang walang due process. Hindi raw kasi pwedeng basta gamitin ang kapangyarihan na mag-issue ng sabina para lamang sa isang fishing expedition. Giit pa ni Attorney Poa ang impeachment complaint na Sabala and Cabrera na nag-aakusa sa bise ng di umanay unexplained wealth, wala namang naipakitang financial records ng bise. Nang naisumite lang ito sa kamera, sinimulang maghanap ng ebidensya. Anya, hindi ganyan ang due process at protektado pa rin ng batas ang akusado. Pero buwelta ng prosekusyon, madaling sabihin confidential ang isang dokumento. Giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Isa rin sa pinagtalunan ng confidentiality ng tax records at halaga nito sa paglilitis. Welta ng defense, hiling ng prosekusyon na pabuksan ang bank records ng respondent at tax records mula noong 2007 kung kailan hindi pa naman siya vice-presidente at hindi pa siya impeachable official. Maging ang record ng asawa ni VP Sara, hindi rin daw dapat isa publiko dahil hindi naman siya ang pinapa-impeach na opisyal. Pero ayon kay Jokno, kinilala ng prosekusyon ang kapangyarihan ng impeachment court na duminig sa impeachment case ng ilang opisyal ng gobyerno at sana daw gamitin ng korte ang extraordinary powers nito na pabuksan ang nasabing mga dokumento dahil maging sa bank secrecy law ay nakasaad daw na kabilang sa exemption ay ang impeachment case. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. That the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. At Cheryl, nag-focus ang mga
mga senador matapos nga yung oral arguments ng prosekusyon at depensa, pero tila hindi naging sapat yung oras para mapag-usapan ito at makapagbigay sila ng desisyon. Kaya paglabas nila kanina, bandang mga alas 5 ng hapon, ay nagdesisyon o sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero na ang napag-usapan nila ng kanyang mga kasamahan ay ipagpaliban muna ang desisyon at sa Lunes na lang muli sila, kasi kailangan bigyan ng pagkakataon na mapag-aralan muli yung mga puntos ng prosekusyon at depensa, and then on Monday, bibigyan ng pagkakataon, Cheryl, yung mga senator judges na makapagtanong both camps, prosecution at defense, and hopefully after which ay makapagbigay sila ng desisyon kung ipapasapina ba yung bank, tax at AMLAC records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Cheryl. So ngayon, pagdating ng Lunes, makikita natin na magbobotohan sila. Dapat, Cheryl, technically doon sa rules na aking nabasa, kapag kasi usapin ng sapina, pwede na yan na presiding officer lang talaga dapat ang nagdedesisyon yan. Pero dahil nga since nag-caucus sila, posibleng mauwi din talaga sa botohan. Pero puntahan lang muna natin yung process. Pwedeng si presiding officer muna, Chis Escudero, ang magbigay ng desisyon, and then kung may aapila na senador, doon siya mapuput to vote. And then kunwari, gusto nila na baliktarin yung desisyon ng presiding officer, basta makakuha sila ng majority ng boto, ay pwede nilang baliktarin. Ano man yung magiging desisyon ni presiding officer Chis Escudero. Pero isa rin sa posibleng senaryo, Cheryl, ay right after nilang makapagtanong sa prosecution at sa defense, ibato na agad ni presiding officer sa impeachment court at sila ay magbotohan na agad. Kasi nga, controversial ito at mabigat itong issue na ito ng pagpapasapina ng bank at tax records ng Vice Presidente, Cheryl. So sa Monday, aasahan natin yung magiging paglilitis ay dito lamang nakafocus sa pagsapina or hindi ng bank records. Yes. Saka ng tax. Yes, actually dapat, Cheryl, merong witness na ihaharap sa Lunes, pero sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero, wala munang ihaharap na witness, wala munang isasalang sa witness stand by Monday. Gusto nilang mag-focus muna sa pagdedesisyon, sa pag-aaral, lahat ng debating kailangan para makapag-come up na sila sa desisyon. Kasi, Cheryl, kailangan na rin talaga nilang desisyonan kung ipapasapina itong bank at tax records na ito. Kasi after Tuesday, yung Tuesday kasi, yan na yung last day para doon sa Article 4, itong pinag-uusapang grave threat at inciting to sedition, uusad na sila sa sa Miyerkules, doon na sa usapin naman ng tungkol sa mga dokumento, kung saan papasok na itong mga dokumentong ito, like sa confidential funds, and then yung next na article nga ay unexplained wealth. So, Cheryl, kailangan ng madesisyonan kung ipapasapina ba o hindi, magagamit ba o hindi na ebidensya ang mga dokumentong ito. Cheryl. Ngayon, ihabol ko lamang at balikan lamang natin yung issue ng pag-iimbestiga ni NBI Director Melvin Matibag dito sa 2019 SEA Games. May kinalaman ba yan sa request ni Matibag na i-move yung kanyang schedule next week? Hindi clearly sinabi o hindi nag-drive home sa point na yan kanina sila Senator Alan Cayetano. Pero kasi kung babalikan natin, merong ganong history. Dahil balikan ko nga lang, nung Lunes sa Cheryl, nakiusap kasi yung prosecution team. Baka pwedeng mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag gawing Tuesday, imbis na dapat ay originally next week pa siya. Bakit? Kasi meron nga siyang convention na dapat atenan next week sa Bangkok, Thailand. Pero tumayo si Senator Alan Cayetano at hindi siya pumayag. Kinwestiyon niya yan kasi ang sinasabi nga niya, kami ng mga senador, nilet go namin yung mga travels namin, may mga conventions din kami. So dapat lalo na yung mga witnesses, dapat ang priority ay impeachment trial. So ang sinasabi ni Senator Alan kanina, kahit sino naman daw na opisyal ng gobyerno, same thing lang yung gagawin niya, in good faith daw, yung pag-question niya doon sa request ni Matibag na mapaaga yung kanyang appearance sa impeachment court. Pero hindi niya sinabi na baka konektado dyan na kaya siya pinapaimbestigahan. Kasi ang puntos talaga nila dyan ay ayaw nila na para bagang sinisindak-sindak sila ng isang witness gayong sila ay senator judge dito sa impeachment trial na ito, Cheryl. Maraming salamat. Mayor Los Baños. Alright, that's it. Narinig natin po, no? Ang controversial issue, whether they will allow to subpoena ang
bank and tax record of Vice President Inday Sara Duterte po. Diyan po sa ongoing impeachment trial. Impeachment trial. And let's see. Let's see sa Monday po. Now, whether we like it or not, whether they like it or not po, there must be a decision to be made by the impeachment court on Monday po whether to grant or not to grant. As what I said earlier, and narinig natin po dyan sa report ng GMA5 na majority vote, and the majority vote po out of the 21 senators ngayon po dyan sa impeachment trial, they must have a total of 11 senators who will approve ang request made by the defense team. Defense team po. So, at the moment, as what I said, mayroon tayong minority, 8, and majority is 13. So, kailangan ang 11 votes to approve. So, when we talk about the minority, ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, I think en bloc yun sila. Solid yun sila to vote for no ang request ng prosecution team. But pagdating naman tayo sa majority bloc, I still don't know whether some of them will oppose ang request made by the defense team. But anyway, 13 na sila po. And I think, let's see what will happen kung makuha sila yon 13 or 11 votes. 11 votes na kailangan to approve ang request made by the defense team. And of course, also mentioned sa report ng GMA5 is that sa Monday, there will now be wala pong presentation of witnesses coming from the prosecution team. Mag-focus lang sila po dito sa controversial issue of whether to issue a subpoena for the bank and tax record of Vice President Inday Sara Duterte, which also include ang husband niya po, si Attorney Mans Carpio. So let's see po, the hearing will start at 2 p.m. On Monday, and it's only on Tuesday wherein ang defense team will be presenting another and their final witness for the article of impeachment. Number 4, yon grave threat and inciting sedition. Ang last witness nila po is no other than ang NBI or National Bureau of Investigation Director, si Attorney Melvin Matibag. Matibag po. And then they will go to the next article po, which I think it's the confidential fund on Wednesday. So yon ang latest natin tungkol sa what happened yesterday sa impeachment hearing. During the hearing also po, yesterday, ang lead counsel ng defense, si lead counsel Attorney Garville Luistro, also explained their decision why they decided not to present anymore ang dalawang witness nila, that is Attorney Zulaika Lopez and Captain Belinda Bello. Yon sana po ang second or two witnesses po that the defense team will be presented, but they decided not to sabihin natin to present. And nag-explain si lead counsel Luistro, and nandito po ang statement made by lead counsel Luistro during a press conference, and mayroon din po ang statement made by the lead counsel din po sa defense team, si Attorney Sison. Sison po. Let's watch and listen first kay lead counsel Luistro po. Let's watch and listen to this po. Hold on. Nandito? Let's watch and listen to this. Alright?
witnesses, no? Gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina before the impeachment court. This is a constitutional process. This is sui generis. Liberal interpretation must be considered, no? Dahil itong prosesong ito ay para sa tao. And reason why we are stating our position about the withdrawal is because we want the people to understand. Dapat maunawaan ng taong bayan ang dahilan bakit namin withdraw yung psychiatrist, bakit namin withdraw yung sheriff, bakit namin withdraw yung PNP Firearm and Explosive Office Representative, bakit namin withdraw yung family member, di ba? Because ultimately, this process concerns the interest of the Filipino people. Let us not forget, ang interest po na kinakatawan both of public and private prosecutors is the interest of the Filipino people, and they have the right to know what is happening in the prosecution, including the withdrawal of the names of the witnesses. But let me reiterate, the reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Alright, yun po, narinig natin ang explanation na made by lead counsel ng defense, si attorney, lead counsel Jermiel Luistro po, no? Why they decided not to no longer or nag-withdraw sila ang dalawang witnesses po. Si Lopez, Attorney Lopez po is a hostile witness. Hostile witness po. So, what I'm going to share with you now po, ang reaction statement made by the lead counsel ng defense, si Attorney Sison, Singson. Nandito po, let's watch and listen to her statement. Nandito po. Witnesses. Thank you for that. Before I express some statement with respect to the discourse that we just heard from the lead prosecutor, may I just clarify, because I don't know if I'm mistaken, but she did mention that they are now withdrawing 5 witnesses under Article 4, namely the Philippine National Police Firearms and Explosives Office Representative, Mr. Flores, Mr. Magsambol, the sheriff, and the psychiatrist. And one more, the relative of the family Okay. of a victim. That would make it 6. Then that's clarified, Your Honor, because I also heard the lead prosecutor say that Attorney Melvin Matibag will be their final witness for Article 4, and I had neglected to consider the family member listed as one of the reserve witnesses. Thank you for that clarification, Your Honor. But on another matter, this is not an objection, just a statement or a manifestation with the kind indulgence of this honorable Counsel court may proceed. and senators, judges. Yesterday, at the conclusion of the hearing, we've heard a manifestation from the good lady, Attorney Kapunan, with some suggestion on how to speedily proceed with the rest of the presentation of the prosecution for Article 4. And I think towards the end of her speech, which was quite lengthy, was really just essentially informing this court about the fact that they will no longer present Attorney Lopez, whom they had requested subpoena for, as well as Ms. Melinda Bello. But my point is, I'm not objecting to the good
good counsel's manifestation or even the manner by which he delivered it yesterday or the lead prosecutor's manifestations today. Only that my concern is those manifestations are almost always accompanied with lengthy discourse containing conclusions of law and facts that in reality only this impeachment court can really determine. Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that the counsel for both parties will deliver before this court and before the public. Naririnig po tayo ng taong bayan at naman ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, officers of or members of the bar who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we may have already made even before we went to this trial. And so I'm just expressing a concern on behalf of the defense and just for the guidance of both parties. If the only message that and this goes for both parties, if the only intent really is just to withdraw witnesses, then perhaps it would better serve the purpose of aiding the speedy disposition of this case if that fact alone will, be the only thing that will be mentioned without factual assertions or conclusions of facts or even interpretations of the law. I think that would be more fair for everyone and for the guidance of the public and this court. That's all, Your Honor. Alright, yun po, narinig natin ang statements made both by the defense and the prosecution legal chief or chief counsel nila po, no? And that's really what happened yesterday dyan po sa impeachment trial of Inday Sara Duterte. But before I'm going to conclude itong report natin for July 16 on a Thursday, I would like to share with you another video clip regarding parang when they started ang impeachment hearing, day 6, kahapon po, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, together with her ate, Senator Judge Pia Cayetano, were not happy with what NBI Director Melvin or Attorney Melvin Matibag made when he announced that they are going to investigate ang issue dyan po sa SEA Game, no? SEA Game po. So they took it, especially si Senator Judge Cayetano, sabi niya po parang Matibag was intimidating ang mga senator judges po when the latter made this announcement. Tuesday ba yun or Monday ba yun po, no? So let's watch and listen ang issue between Cayetano and Matibag po. Mayroon tayong dito po video clip. Let's watch and listen to this. Make it appear sa public na just Hold on po. Alright, nandito. Let's watch and listen to this. make it appear sa public na just because, director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Una-una, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin dito na maayos. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Well, nakarating sa amin, no, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. Go
ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion, to insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso din ito. So yun ay para po. Ay ba pa yun? Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol doon sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong parang sport area na to. Walang bidding. Tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga congressional insertion. So sisilipin namin to. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit po sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Yeah? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. Alright, dahil yun po, narinig natin na both sides. Si Atty. Matibag and si Senator Judge Cayetano. Ang puntos ni Senator Cayetano po is why make it a public announcement while there is an ongoing impeachment trial ni Inday Sara Duterte po. Parang sabi niya, intimidation to the senator judges po. No? Wala siyang problema sa investigation na to be conducted by NBI. Wala siyang problema. And he will cooperate. But the problem is the timing is wrong. The timing is wrong. That's how si Senator Judge Cayetano is looking the issue. And he was supported by his ate, who is also a senator judge, si Senator Pia Cayetano. So what do you think po? No? Ang mga tao dito sa Malaysia, ang mga Filipinos dito sa Malaysia po, when I received some messages last night po, sabi nila, obvious na naman po, na anybody from the minority against or very vocal on the issues against the government now po, na kaso or cases will be filed against them or build up cases po. But anyway, let's, kung may basehan, may basis for the filing of cases po, then kung sino, if you're not guilty, then go ahead. And those who are guilty, then they have to pay the price po. Pay the price. Ang timing lang yan po ang problema. But anyway, let's see what will happen po sa Tuesday. Because sa Tuesday, si NBI Melvin Matibag will be the last witness for the defense dito po sa article of impeachment of a great threat and inciting sedition po. After that, they will be going to the next article, which is a confidential fund on Wednesday. So, again, before I'm going to end itong episode natin, which I did early in the morning, dahil busy tayo, I have to attend some very important matters today. That's why I decided to do it early.
And I just want to remind ang mga Filipinos, be it overseas Filipino workers, mga Filipino sa iba-ibang parte ng mundo, ang mga Filipinos dyan mismo sa, sabihin natin, sa bayan natin ng Pilipinas, let us not forget, always, let us not forget, ang flood control project, scandal, no? Na nawala ng maraming pera sa atin, mga taxpayers' money, and other corruption activities allegedly carried out by individuals, those who are nasa gobyerno po, ang mga senators, congressmen, government top officials, and of course the private sectors po, no? So let's continue to shout to the government that we want justice. We want those who are played a very vital role sa corruption activities sa Pilipinas po, they should be put behind bars. And whatever we lost, money, ang mga taxpayers' money, it should be returned to us. No? So, maski mayroon tayong impeachment na trial, no? Let us not forget itong flood control scandal. Scandal po, because this is what we want to know po, sino ang mastermind, sino-sino ang mga tao involved, and they must be put behind bars. So with this, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Maski paano, I hope I managed to entertain and give you ang mga latest updates tungkol what is happening sa Pilipinas. So, with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Magandang araw sa ating lahat po. And ingat tayo. Hidop Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas. God bless the world. Bye! I'll see you in my next episode. Ingat and I love you all.